Minishies! For today's mini vlog, ipapakita ko sa inyo kung anong nangyari maghapon at kung saan lugar ako galing. Let's go! Pagkagising ko, pumunta agad kami sa barangay para kumuha ng indigency para sa daddy ko kasi dadalhin siya sa East Avenue ngayon. After namin makuha yung indigency, umuwi muna kami para magbihes kasi dediretso na kami sa munisipyo sa Kalayaan. Kukuha sana kami ng med-cert. Kaso sabi nila, dun na daw sa ospital kami kumuha pagkatapos nung gagawin sa daddy ko sa East Avenue sa Manila. Meh. Bago kami umuwi, nagmuni-muni muna ang mami ko. May dadaanan pa sana kami kaso sabi niya sa susunod na lang daw. So, dumiretso na kami pa uwi. Nung nakauwi na kami, nagpahinga lang ako ng kaunti. Tapos bumalik ako sa bayan kasi bibili ako ng pang-torta namin, tortang talong. Bumili na ako ng talong saka ng itlog para nga sa ulamin namin bago sila umalis. Nung alas 3 na ng hapon, dumating na yung ambulansya na sasakyan nila papunta sa Manila sa East Avenue para sa gagawin sa daddy ko. Sana mabilis lang sila dun kasi panigurado malulungkot ang kapatid ko kasi wala ang mami ko eh. Bago sila umalis, madami pang bili ng mami ko para sa amin. Kasi nga kaming dalawa lang ng kapatid ko ang may iwan. Pag gusto namin, pwede kami pumunta sa tita ko o kaya sa lola ko pag naiinip kami. Na. Love you. Love you. Ingat na. Ingat me. Bye. Oy, yung kapatid mo. Oo. Love you. Love you. Nung nakasakay na sila sa ambulansya, umalis na din agad sila para mabilis silang makarating sa Manila. Bumili muna kami ng merienda habang hinihintay ko yung update. Pangit! Nung malayo-layo na sila, nag-send na ang mami ko ng video sa akin para i-update kami kung nasaan na sila. Mga minute na lang may charger dito. Ayan, may charger dito sa ambulance. Ayan ang asawa ko nagsa-charge. Kasi para siya naluluno dahil sa tubig. Lagi ako ina-update ng mami ko kung nasaan na sila. Natawag ako sa asawa ko, natanggal yung pustiso. Tumay ka dito, daddy. Ngumiti ka. O, ayan. Tanggal ang pustiso. Nakaraos na ng sama ng pakiramdam. Sabi ko kasi mag-send na lang ng mga video para maisama ko sa vlog ko kasi hindi naman ako sumama sa kanila. Walang makakasama yung kapatid ko. Saka isa lang talaga dapat ang kasama kasi hindi naman aring dalawang bantay ng pasyente. Sana talaga may available sa ER para hindi na sila magtagal doon and maintindi na din agad. Para makauwi na din agad sila and hindi masyadong mapagod. Hayaan ko ng mami ko magsalita dyan. Yan siya, nahirapan. Sana lang di mainit ko sa ER. Dahil hindi ka rin may gas KK, para daw siya nalulunod. So, ang mamita, hindi ka ang pasyente, pero ikaw ang mamita. Kaya siya, isa pa rin. Hindi ka po. Dito po kami sa Rizal dumaan para walang traffic. Kasi sobrang nakakalula. So, Gigi kanina pasukan ng suka kasi hirap-hirap po siya kasi parang nalulunod siya. Makakaroon yung katawan niya ng tubig sa katawan niya. Hindi po siya makahiga. Ayan, natakot na po kami. Nahirapan na po siya. Dito na po kami, papasok po kami sa ER. Emergency room. Maghihintay po kami ng bakante doon. Bago magdilim, nakarating na rin sila sa East Avenue. After ng magdamag, pauwi na din daw sila. Nag-chat kasi ang mami ko. Hinihintay na lang siguro nila yung ambulansya tapos pauwi na din sila. So ayan, mga saya ko. Nakita ko yung sinasabi ng kainan. Ito po, makakapili ako ng masarap na pagkain kasi nakakasawa na po doon. Ito po. Bumili po akong kape, tapos kanin. Ang binili ko ang nagtanghalian na para hindi na po ako lalabas. Ayan po yung hospital, napakalaki. Ay, yung hospital napakalaki. Imagine, ganyang kalaki ang lalakarin mo. Ganyang kalaki, ganyang kalawak. Buti na lang sari ako sa mga ganito. Lalabas na po kami ng hospital. The next day. Yung araw na kaming dalawa lang ng kapatid ko ang naiwan dito sa bahay. Kasi nasa Manila yung parents namin. Maaga akong nagising dyan kasi nintindi ko pa yung kapatid ko. Pinaligo ko na tapos binihisan ko kasi papasok siya. Di maganda? Di maganda? Ito maganda? Wow. Ito ganda naman ito, wow. Ito ganda ng bibi ko, wow. Ito maganda? Ayaw. Ayaw. Salak. Smile. Nagpatid yung tito ko dyan kasi ang laki nung dala niya. Yun daw yung susuotin niya dun sa event nila sa school. Smile. After ko siya mahatid, umuwi na din agad ako.
kasi may gagawin pa ako sa bahay eh. Pagkarating ko sa bahay, dumiretso agad ako sa tindahan kasi bibili ako pang almusal ko. Hello! Hello! Ikaw, Pogi? Wow, Pogi. Bakit po? Ikaw ay Pogi. Tornado, Pogi? Pogi si Tornado? Sino Pogi? Si Tornado siya, Pogi. Wow, sa Pogi naman ang baby. Tornado, baka gusto mong bumaba. Kakangalay din po, baby. Ay, pumesto pa. Nangangalay na po si Mami, ngani. Baba na po ikaw, baby. Oh, matutulog pa talaga siya. Pagkatapos ko mag-almusal, nagwig na muna ako. Tapos maya-maya inantok ako kasi kulang talaga ako sa tulog. So nahiga muna ako, pero hindi din ako nakatulog noon. Hindi ko lang kung bakit. Basta nahiga lang ako, tapos nagsanggol na lang ako ng baby kasi kulang na kulang siya sa sanggol. O, tingnan mo naman. Naligo na lang muna ako para matanggal yung antok ko. Tapos, nagtirintas ako ng buhok para hindi masyadong mabanas. Sobrang banas kasi eh. Pagkatapos noon, nag-makeup na din ako. Nag-makeup ako para mag-wig. Nasa bahay lang ako eh. Hindi na ako nag-eyeliner kasi nasa bahay nga lang naman, hindi naman ako aalis. Yan yung video na pinost ko nung nakaraan. Ngayon ko lang talaga na voice over. Sobrang dami kasing ginagawa eh. Sunod-sunod yung ginagawa ko araw-araw. Sobrang busy ng person na ito. Nung hapon na, nag-chat na ulit yung tito ko. Magpapasundo ulit siya. Nakarating na yung kapatid ko galing school, kaya sinama ko na siya para makagala din. Pag uwi ko, naglinis muna ako ng paligid kasi baka mabungangan ako ng mami ko pag walang nagbago. So ayun, naglinis muna ako sa loob and sa labas. Na very good naman ako pagdating nila. After ko maglinis, nahiga muna ako para magpahinga kasi hapon na din. Hindi muna ako magsusundot, baka lumabo mata ko eh. Nung gabi na pumunta kaming bayan kasi bibili kaming chicken ng kapatid ko kasi yun daw ang gusto niyang ulam. Tapos nagchat din ang mami ko na pauwi na nga daw sila. Bumili na daw din ako ng ulam. E di, dinagdagan ko na yung pagbili ko ng chicken. Nung bandang 10:00 na ng gabi, dumating na din yung parents namin. So tinulungan na namin sila magbuhat ng mga gamit na dala nila. Tapos na-miss sila nung mga baby ko. Naglalambing na siya dun sa mami ko. Oh. Kasi isang gabi din na wala ang parents ko eh. Masaya na din yung kapatid ko kasi may mami na nga siya. Ayan, ang dami niyang kwento dyan sa mga nangyari sa kanya nung wala ang mami. Lahat ng baby ko nakapalibot sa kanya. Kasi nga dyan sila naglalambing pag may ginagawa ako eh. Lagi naman akong busy, nagwiwig kasi ako eh. The next day. Ito yung kinabukasan nung dumating na yung parents ko galing Manila. Nagme-makeup ako dyan kasi may pupuntahan kami ng mami ko. Kakagising ko lang yan, di na nga ako naligo eh. Nag-makeup na lang ako. Pero nag-iris akong katawan oh. Oops, baby, I love you. Tuwang-tuwa mami ko dyan kasi yung sombrero na suot niya, kinuha niya lang sa tita ko. Nagda-drive na ako niyan, pababa na kami. Bibili kaming gamot ng daddy ko. Sabi ko sa mami ko mag-video siya para makita niya din kung gaano kaganda yung mga view dito sa amin. Ayan, natingnan niyo. Pababa na kami niyan. Ayan, naggasolina kami nung nasa baba na kami kasi baka maubusan kami ng gasolina. And dumiretso na kami papayte. Bibili na kami ng gamot. Alam ko na dito eh. Nung nadali na ako dito, hindi ko na masama sa niya bago bukas. Nung nasa butika na kami, hindi mabuksan ng mami ko yung pinto kasi hindi niya alam kung paano. Wala kasing nakalagay kung push or pull. Tapos ayun, nagkwento pa siya sa akin about dun sa unang punta niya nga din dun sa butika na yun. Yung dala naming pera, yan na lang yung sukli. 4 na butika yung napunta namin pero hindi pa rin namin nakumpleto. Pag uwi namin, nagluto muna ako ng merienda namin. Kasi nagugutom kami, bakit ba? Sorry! Habang nagme-merienda kami, gumagawa na din kami ng palaspas para hindi masayang oras. Para magkapera kami, ti. Ay, may nagtaray. Ang gulo ng mga baby ko dyan kasi gusto nila yung amoy ng palaspas. After nun, nagsundot na din ako ng gawa kong wig kasi need na din matapos yan. Pero hindi na din ako masyado nagpuyat kasi may exam ako kinabukasan. Yun lang, thank you.